Welcome back to Q&A Podcast. I'm Irene. Hi, I'm Beverly. And today we have another topic to discuss. Do you believe in right person but wrong time? Or ginagamit lang yun para... Kasi hindi mo kayang aminin na hindi ka talaga pinili. Sabi ni Miranda Hobbs sa series na Sex and the City, people in dating context, okay, they are just cruising around until their light goes off and pick up the next person, the next available person. So, dito nagsimula yung taxi cab theory. Sa taxi kasi, pagka hindi available ang taxi, naka-turn off yung lights nila. So, it means may pasahero sila. So, kahit anong para mo sa taxi driver, hindi ka niya hihintuan. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kaayos, hindi ka niya hihintuan kasi hindi siya available. Pero once na nag-turn on yung light niya at available na ang taxi niya, whoever comes next na available person, yun ang ipipick up niya. Kahit ano pa yung taong yun. Ayun. Pag-usapan natin ngayon yung taxi cab theory. Actually, matagal ko na nga itong sinabi sa'yo, di ba? Okay. So, first question. So, ayun na. First question nga. Yung right person pero wrong time. Do you believe in that ba? Ako personally, Oo. right person pero wrong time. Actually, ito personal stand ko lang. Hindi ako naniniwala because for me, right person, wrong time is still a wrong person. Ay, naku, ito na nga, yung buod na ng ano natin. Ito na yung buod ng episode natin. Anyway, I have some questions. Ano ba yung mas importante? Tamang tao or tamang timing? Medyo ano yung ano nila. Pero ako sa totoo lang, tamang tao. Pero kasi, ito nga, dahil nga taxi cab, di ba? Taxi cab theory. Yun nga, di ba? Na-encounter ko rin to. Pero, hindi ko to naiintindihan before hanggang sa, yun nga, I did my research, nakasa-research talaga. So, yun nga, according to Google, Okay. Sabi ni taxi Sir cab Google. theory is a dating concept suggesting that men commit to relationships based on timing rather than the partner's quality. So, yun nga, sinabi mo kanina, katulad sa taxi cab, na when it's turned on, so a man will marry whoever is present in front of him when he is personally ready. So, regardless kung sino yung ka-long-term partner niya, in favor dun sa talagang match sa kanya, tsaka convenient for him. Bakit may mga nagtatagal ng relasyon? Years, di ba? Matagal sila ng years. Pero, yun nga, biglang nasisira, nagbe-break sila, and then, suddenly, ilang months lang, nakilala na yung babae. In 3 months, nag-propose na. Ako and yung willing na niyang pakasalan. Oo, kasi nga, ano nakita niya? Kasi nga, yun nga, ready na siya. Oo, ready na siya. After a long time na nag-invest sila sa relationship na yun, suddenly ready siya sa available. Kasi, I mean sa bago. Oo, kasi hindi naman talaga guarantee na ang maturity level ng lalaki na nasa relationship siya, regardless kung mahaba man yan, hindi dun kasi yung wala yung readiness eh. Kumbaga ito ng taxi cab theory na to, it's more on readiness than faith eh. More on readiness? Oo, diba? Rather than faith. Oo. Masasabi mo lang naman na ready na ang isang tao sa relationship in marriage actually. Financially stable na siya, maybe siguro nga emotionally siya emotionally ready dun sa susunod na tao. Kasi when they think they are ready to settle down, to marry, or to have kids, yun na yun eh. Kasi meron na yun nga, di ba? Minsan ano natin na parang, yung 10 years na sila, pero bakit hindi pa rin sila nagpapakasal? Kasi nga, yung guy, hindi pa talaga siya ready. Hindi niya pa siguro nakikita yung tamang babae na gusto niyang makasama. Kasi, bakit siya nagtagal dun sa isang relationship na yun?
Unfair naman dun sa babae. Wala, hindi natin alam ba't ganun Or yung mga sa lalaki, lalaki diba? din, vice Oo, versa. diba? Oo. Oo. Pero diba kung titingnan mo unfair, no? Ang unfair. Kasi, ito nga you're building a man for another Other woman. Oo. Hard truth. Pero yun kasi yung nangyayari. Diba? So, kasi nga, ito men are like taxi cab nga. When they are available, their light goes on. So, kung ready na sila, tapos kung sino yung halimbawa, present na nandyan sa life niya, na babae, kahit, let's say meron siyang, bawa, kahit friend niya lang yun, tapos meron siya talaga siyang, may respective partner talaga siya. Yung pinagsamahan nila nung isa, paano na yung nakasama niya ng matagal, maybe tinulungan din siya ng babae along the way. Kaya nga, kumbaga, masakit sa part ng babae kasi nga, you help that man to become a better man for another woman. Tapos, ang makikinabang, ibang babae lang. Pero wala, hindi siya ready, di ba? Hindi siya ready. Kasi para sa akin ito observation ko lang naman, na hindi naman kasi guarantee na kahit gaano kayo katagal, kayo na magkakatuluyan. Marami akong kilala na ilang years na 10 years, more than 10 years, na hindi naman nila nakatuluyan yung partner nila. Tapos meron din akong kilala na, wala pang isang taon. Yun, naging sila, tapos happily married. Naging sila na. Oo, diba? And ano yung nakita niya sa taong yun? Okay, this theory actually, hindi naman siya scientific theory, pop culture lang siya, na parang marami sigurong nakarelate, kaya ngayon, nauso nakilala tong taxi cab theory na to. Pero bakit nga to nangyayaring ganito, no? Kasi, suddenly may nakita siya sa babaeng yun, na bago niya nakilala, diba wala yung old partner niya, na nakasama niya ng taon. Kasi nga, this theory suggests nga daw na it's about finding the right, it's not about finding the right person, but it's about finding the right timing? No, it's about what they call this. You are at the right place at the right time. You are at the right place at the right time. So the other partner, the old partner, is in the right place but wrong time? Oo, siguro ganun. Kasi naniniwala talaga ako na even it's a right time, but if it's wrong person, still it's a wrong person. I mean, if it's right time, then wrong person, yeah, it's still a wrong person. Yun talagang ko Kasi hindi ko rin yan dati naintindihan Para naman sa side nung old yung partner na iniwan, I hope hindi yun mag-ano sa kanya. Kasi 'di ba parang masakit na nga sa kanya, and iisipin niya na sa ginawa ko naman ang lahat. I think, wag mong isipin na dahil sa'yo yun. Oo, yeah, totoo. Hindi yun dahil sa... It's just that person, that man is not ready. Baka mag-aasa ng lalaki when you know, it's no. Sa part ng lalaki, oo. Tsaka diba, I believe sabi ko to last time, na ako din dun sa napanood ko na mga love coach, na in 3 months time daw, malalaman na daw talaga ng lalaki kung yung babaeng nakilala nila is pakakasalan nila. Ano ba hinahanap nyo, guys? Pwede nyo bang i-comment? Comment down below kung ano yung hinahanap nyo talaga sa mga babae or sa magiging partner nyo. Meron akong personally tinanong na guy. Then, actually, ibang lahi pa to Tinanong ko siya. Sabi ko, totoo ba yan? Alam mo, nag-agree siya sa akin. Pero ang sinabi naman niya, 6 months. Ang nasabi ko, doon naman sa panood ko, 3 months, according din sa love coach. Sabi niya, yeah, it's true. Alam namin mga lalaki kung, even in months pa lang, kung pakakasalan na talaga namin yung babae. Anong basehan nila? Hindi ko alam Siguro kasi emotionally, baka emotionally, financially, mentally. Baka mentally, emotionally. Teka lang, anong meron dun sa taong yun? Para masabi niya, I'm ready. Kasi nakita niya sa taong yun? Even nga. Comment down below. Even na, for example, di ba magtataka ka, bakit, eto so, isat na lang natin na example, kasi I know nangyayari talaga to in real life. Halimbawa, merong binata, kasi talagang may na-met siya, single mom. Ang daming bakit yung pinakasalan pa is single mother? Kasi tapos may naging ex siya or jowa na talagang parang perfect match sa kanya. Siyempre, walang excess baggage, ganyan. Bakit?
kasi nga, doon na siya ready eh. Sabi nga sa taxi cab theory, diba? The new passenger, or the next passenger. Whoever is the Oo. next available Yeah, when person. his lights turn on. Oo. So, meaning to say, He will pick up that oo, person. so, yun na yun, di ba? Oo. Ayun. Tsaka ito dati hindi ako naniniwala sa theory na to or sa concept na to in dating. Pero unti-unti ko na-realize, it almost happened to me pala. Talaga Oo, ba? kasi way back, ilang years na ba? Actually, ito, ewan ko kung na-share ko ito sa'yo. Muntikan na rin talaga ako magpakasal talaga. Okay, so sino doon ang ano? Actually, ito, hindi ko rin, Sino ang taxi driver doon? hindi, actually, kasi syempre, di ba, parang siguro normal to sa mga seaman, di ba? Okay. Oo. So, yun, may nakilala siya sa akin ng best friend ko. Then, yun nga, siguro kasi, ganun talaga sila, medyo mabilis. Pero before na sa kanya, meron din sa akin pinakilala na, Mabibilis pa lang mga sima. oo, kasi may na-experience ako na may pinakilala din sa akin yung colleague ko naman, na ganun din seaman. Alam mo ba na first pa lang na pag-uusap namin, pero syempre nakailang hours din kami, nag-I love you na. Hindi ko alam. Kaya, di ba, sabi ko, nag-I love you na siya. Tapos, alam mo, syempre, di ba sa akin, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Kasi for me talaga, parang, ang I love you kasi talaga, mabigat eh. Kumaga, for me, I don't say it easily talaga hanggat hindi ko siya, I don't mean it. Na it's not from the heart, oo. Pero nung time na yon, parang sabi ko, ba't nag-love siya? Hindi pa nga niya ako kilala. Hindi pa niya alam yung weakness ko, yung ganyan, shortcomings ko. Then, alam mo, malaman ko sa friend ko na yon, na nagpakasal yung guy. Oh, talaga? Who is the ano? Hindi ko na kasi uy, ano ka ba na, kasi talaga, gusto na to talaga mag-settle down. Gusto na niya mag-settle. So, kung sino talaga ang ma-meet niya that, magaling niya balikan yung reviews. I mean, sa mga, kasi nga, taxi cab theory nga. Oo, di ba? Talaga maintindihan. Oo, tapos yun nga, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na, muntikan na rin ako magpakasal before ako nag-Dubai. Then, kasi nung time na yun, mindset ko din, nasabi ko, sige na, by age of 30, dapat magpakasal na ako, mag-asawa na ako. So, yun nga, minamet ako, ganyan. Then, doon ko na nasabi ko, kaya nito, nung nag-ano ko last time, nag-analyze ako, or nagkaroon ako ng reflection, ay, baka yun na yung taxi cab. Kaya lang ako lang yung hindi ready. Sabi ko yung taxi driver. Oo, di ba? Kaya nag-guess ko, talagang may lalaking ganun. Na kumbaga, syempre ito with due respect na lang din sa ex ko. Actually, meron siyang love child. Okay. May anak siya dun sa So, kung bakit hindi na lang yun? Yun nga. Diba? Bakit hindi na lang yun? Bakit sa akin na pa? Oo. So, yun nga, it's not a guarantee na kahit may anak pa kayo, hindi naman sa pag-ano, meron nga dyan, diba? Na kahit tagal nyo nang magka-live-in, tapos may anak pa kayo, ba't hindi pa kayo yung nagkakatuluyan? Ba't hindi pa nag-offer sa yung lalaki ng kasal or di man lang nag-propose? Kasi nga, hindi pa talaga siya ready emotionally, mentally, di ba? So, hindi din talaga guarantee na kahit may anak kayo is magiging kayo na. Na hahantong talaga siya sa kasalan. Kasi may mga ganun talagang mga nangyayari eh. Nangyayari sa even sa mga friends natin or 'di ba sa mga kakilala natin, ganun. Kaya pala yung iba hindi nila maintindihan yung choice nung taong yun. Oo. Kasi nga katulad ng example mo kanina, pinili pa niya yung may excess baggage. Oo, 'di Compare ba? dun sa Oo. talaga. Tapos may mga, yun nga. Rin, Oo, no? tapos, Masisisi. oo, totoo. Tapos, Damdamin niya yun. oo nga. Tapos, dahil nga ang tagal-tagal nyo na, 10 years kayo, tapos hindi pa kayo nagkatuluyan, tapos may na-met siya na, bawa sa travel lang, or, Oo nga. tapos yun na pala yung pinakasalan niya, di ba? Doon pala sila nag-ano, Siguro, doon pala siya swak. Oo, doon nga Chemistry siguro. nga. Siguro, I think, connection. Kasi hindi naman talaga guarantee na even in long-term relationship na kayo, you feel connected to your partner. Kasi iba, kayo two individuals kayo na different, background, personality. So, it's not guarantee talaga na ang pagsasama no, na matagal. Oo, hindi talaga yun. Oo naman. Ito nga, di ba nga, may mga marriages na nag-fail at naghihiwalay pa rin. Halimbawa, it so happen yung na-met mo lang sa travel mo, okay pala siya. So parang doon mo nakita, okay to doon mo na nakita yung sarili mo na gusto ko to kasama habang buhay. 'Di ba? So in less than a year, nagpakasal kayo. Siguro it will vary per person kung ano talaga yung gusto niyang
sa isang tao, like anong gusto niya sa isang relationship, sa isang babae. Kasi Oo. hindi ko talaga maano, baka may gustuhan siyang ugali nung taong Mm-mm. yun, compare dun sa ex niya. Oo. Or kaya niya nasabi na siya ang tamang taong makakasama ko habang buhay kasi siguro he feel at peace dun Oo. sa taong yun. Kumbaga, parang, siguro, yun nga, ito, long engagement, short acquaintance, di ba? Paano yun? Long engagement, tagal nyo na eh. Oo. Ano itinagal nyo? Like, anong ginawa nyo sa mahabang panahon na yun? Para lang ba kayong hindi kasi, ano yun? Magkakilala lang? hindi. Siyempre, you enjoy din naman yung, Nag-invest kayo, I mean, ng feelings Oo. nyo, ng time nyo, ng, ano ba, hindi ba kayo malang ba nag-build ng, ano nyo, relationship nyo? Kasi nga ito, sometimes, a woman's purpose in a man's life is to help him become a better man for another woman. Masakit siya, hard truth, pero ganun kasi yun eh. Na kumbaga, tayong mga babae, ayaw mo natin aminin sa sarili natin. Pero, di ba, kumbaga, we're building the future of that man for another woman pala. Di ba, ang sakit nun? Oo nga, masakit yun. Diba? Okay, so you're in that position na, how are you going to accept that? Ako siguro, paano ba? Hindi ko siya maano ha. Parang ang hirap. Ang hirap. Okay, ano natin, internalize natin. Oo. Isipin natin, anong gagawin natin? Ito okay, sige, sa'yo na. Hindi, at saka ito pa pala, gusto ko lang din i-share ayoko maging unfair sa mga lalaki, pero meron kasi talagang lalaki na mga emotionally unavailable and then avoidant partner. At immature. Oo. So, siguro nung time ng relationship nila nung babae, more on working talaga sa relationship ang babae. Okay. Oo. Siguro nag-mature siya, or maybe may tao siyang na-meet, doon na siyang biglang nag-mature. Kasi sabi ko di ba, baka during the relationship, wala siyang nakitang growth doon sa partner niya. Pwede. Di ba? Pero may na-meet siya na another personality na mas interesting. Okay. Doon na parang siguro na-challenge siya or bilang lalaki na may na-trigger din sa kanya to man up. Oo, yun. Di ba? Kasi hindi naman sa pag-aano may mga babae din kasi talaga na boring. Uy, grabe din. Oo, totoo. Uy, hindi naman po sa... Ako babae ako, hindi sa ina. Hindi, I mean, when I say boring, hindi lang siguro swak talaga sila kasi nga may mga personalities na nagka-clash, may mga personalities na nagja-jive. Siguro nga. Baka sabi naman ako boring. Hindi ko totoo may babae talagang boring. Hindi ko nga boring ako eh. Depende Isa ako sa mga boring na girl. Depende sa kasama. Sabi mo nga, di ba? We can, be ourselves with the right person. Pero maybe for that boyfriend mo, boring ka. Then may na-met siya. May na-met siya na malay mo, exciting ng girl na to. Game on. Para gano'n, di ba? Bakit ba inisip mo sa boring? Parang inisip mo boring na parang... Hindi. Kasi yung personalities talaga nila. Siguro nga. Yung boring, I think, kasi nga, hindi sila Oo, baka hindi na sa challenging lalaki sa kanya. Hindi sila swak. Oo, gano'n. May ibang yung lalaki, ibang yung magkasalungat nga yung personality. Oo, hindi sila... Either, okay, sige, sabihin natin, outgoing si guy. Maybe si babae, tahimik lang ang body. Yes, then every time mag-iya si guy, labas dito na lang ako sa bahay. Kasi ganito, ganyan. Di ba? May mga ganong babae eh. Ganun talaga dapat. Oo, ganun talaga dapat. Oo, di ba? Kasi while we're talking about this, may bigla lang may naalala ako. Kasi nga, di ba, sabi ko nga, di ba, I mentioned about the avoidant partner na an emotional available man. So, yun na nga. Siguro, baka nung time na kayo pa, even though ang babae mo ang nagdadala sa relationship nila, yung guy na yon wala eh, parang steady lang siya, nandun siya sa part na yun na parang, wala siya na siguro nakikitang for him to work on the relationship kasi maybe there's something in him na parang hindi na-awaken ng girl yung desire. Yun. Hindi pa, ganon. Siguro yun yung pinaka-bottom line, yung personalities nila. Di ba? Tsaka hindi pa siya talaga siguro ready nung time kasi nga siya ready.
ewan ko lang, di ba, minsan may mga ganun talaga na, minsan nasasabi lang tayo, uy, sayang ang tagal na nila, pero Oo nga eh. hindi Hindi natin natin, alam nasa inside. surface level lang tayo Oo. na, nakatingin. Oo. Pero, kung titingnan mo pala, may mga reasons Baka naman may pala mga kung reasons naman bakit. talaga Oo. sila. Tapos kung maka-judge naman, ay, bakit siya pinili? Hindi naman, naman yan. Mas Oo. okay yung ex, di ba? Ganun tayo. Pero hindi natin alam yung samahan Oo, nilang totoo. dalawa. Alam mo, meron Mm-mm. nga daw na parang hindi daw sa tagal nga ng pagsasama, it's Mm-mm. how that, ewan The ko, foundation din siguro. nakalimutan ko na yung quote na yun. Oo. Basta yun, bigla na lang talagang Mm-mm. ay Oo, magiging, kasi may ganun talaga eh. Ako nga hindi naman sa naalala ko lang, gusto ko lang i-share, na meron din ako naging ex na avoidant partner siya. Yun nga, emotional, when you're unavailable. saying avoidant, Oo. paano ginagawa niya? Yan yung mga, actually sila yung may avoidant attachment. Paano? Yun nga, yun sa childhood din nila, syempre, Hindi diba? ba sila like, hindi sila sweet? Ayaw, hindi sweet sila, pero ayaw nila, like, for example, mga confrontation. Pag sinasabi mo na yung mga sentiments mo bilang babae, syempre, di ba sa atin, may mga sentiments talaga tayo, ayaw nila pinag-uusapan. Di ba, generally lalaki Oo. ganyan, ayaw nila ng, Mm-mm. iba kasi ang magkwentuhan ng mga babae. They want connection, pero parang takot na sila, ito yung sa avoidant attachment, they want connection, pero pag feeling nila nagiging close na sila dun sa tao, na parang deep level na, natatakot naman na sila. Siguro kasi ganun talaga, may mga lalaki ayaw mag-commit talaga. Kasi nga, yun nga din Siya baka, may mga... Hindi pa niya nakikita yung sarili niya na, Oo, hindi siya the one. Tama ba yun? You're yung the one na sinasabi Oo, ako naniniwala ako sa the one talaga. Naniniwala ako. So, yun nga, baka hindi pa talaga nila nakita yung the one, yung right person for them. Kasi yun nga sinasabi ko, hindi naman talaga guarantee na kahit gaano kayo katagal, dami yun ang napagdaanan, both families are okay, hindi yan guarantee na kayo yung magkakatuluyan. Kasi it matters pa rin talaga sa kung ano kayo as couple. Kasi nakikita lang natin, minsan, couple, picture perfect, ang ganda ng ang ganda ng samahan nila, tapos bagay na bagay, pero hindi natin alam nangyari sa relationship nila. Di ba? So, kaya ayun, minsan kaya makareact tayo, bakit siya nakatuloy? Hindi naman siya bagay, ganyan. Uy, sayang si guy, ganyan. Hindi natin alam na, malay mo, sa taong na-met niya, doon niya na-feel na he is whole, he is accepted, he is loved, he is being understood. But I know, siguro naman, yung ex is, ginawa naman lahat. Hindi lahat. Kasi ako, ito hindi kasi lahat ng, ako kasi, naniniwala ako na sa compatibility pa din eh. Ayun, compatibility, oo nga. Kasi hindi naman kasi, yan talaga na kahit nga 5 years, 10 years na kayo eh. Kung may mga differences kayo, talagang hindi kayo tugma. Hindi kayo, magtatagal eh. May mga relationship nga, di ba, na hindi naman cheating ang reason ng hiwalayan. It's just that naramdaman na lang, yun ba yun, na fall out of love Oo, sila? na fall out of love. Oo, isa yun sa reason. Kaya talagang for me, siguro nga, totoo yung toxic love theory. Ano yung mas masakit? Yung hindi ka minahal? Or yung minahal ka pero hindi ka pinili? Hoy. Yung hindi ka minahal? Oo. Or minahal ka nga, pero hindi ka naman pinili. Ako since we're talking about toxic love theory, para sa akin, mas masakit yung minahal ka, hindi ka pinili. Kaysa doon sa minahal, hindi ka minahal. Hindi ka naman minahal. Kasi matik yun hindi ka minahal, kaya hindi ka pinili. Pero ito, mas masakit to. Minahal ka na nga, pero hindi ka pa pinili sa end. Pero, mas masakit to. Pero ganun talaga Hindi natin pwedeng, we cannot force someone to choose us. Oo naman. Oo, diba? Oo naman. Di naman natin kayang turuan yung tao na. And it's a matter of maturity bilang tao na hindi pinili. Kung paano mo i-accept yung reality na yun. Hard truth yun eh. Pero ganun kasi, di ba, common naman or talagang naman na pag mahal natin or minahal tayo, we expect na they will choose us, di ba? Kaya minsan hindi natin, mas masakit yun for me. Di ba? Okay. Kaya parang, pinili nga ako. I mean, minahal nga ako pero hindi ako pinili.
parang hindi ko ata kaya yun tanggapin. Kaya siguro mas gusto ko na lang na hindi ako minahal. Kasi Oo wala nga, siyang isang no? piliin ako eh. Kasi Oo. hindi niya ako mahal in the first place eh. Oo, For me, sabagay, it's na yun eh, acceptable. tanggap It's na acceptable for me. Than yung latter na sinabi mo na Minahal ka nga, minahal hindi ka ka pero naman hindi ka pinili. pinili. For me, mas masakit. Mas masakit yun. Mm. Grabe no, mas masakit mo talaga pala yun. Oo. Oh my God, hindi, ayoko siyang, parang hindi ko ma-imagine kung paano ako maka-cope up. Yes. Kasi hindi ko pa naman na-experience yun. Ano ba Ang usually na-experience reason ko, ano ba yung usually reason para hindi ka piliin pero mahal ka? Ano yung mga telenovela, may kwento 'to eh, 'no? hindi Yung kasi, nangyayari sa totoong buhay. yun nga, hindi naman sa, siguro, yun nga, hindi siguro Okay, teka, sige ito isang kwento. Siguro, okay, mahal ko 'to kaya lang di tanggap ng family ko. Oo, kasi marami talagang ano din. Hindi ka, yun na nga, kasi ito ha, di ba, ang sakit mo, mahal ka pero hindi ka kayang panindigan. Ay, ay naku naman. Parang yun na rin yun eh, mahal ka pero hindi ka Hindi pinili. kayang panindigan. Masakit nga. yun. Masakit yun. Alam mo ba before, naalala ko lang, nung mga 20s ako, isa sa talaga sa mga parang gusto ko mangyari, yung panininigan ako. Okay. Which is Oo hindi naman. talaga, siguro dahil yun nga, yung mga napili ko, mga avoidant partner na hindi ka, syempre of course, what you expect sa mga ganun, hindi talaga kaya nila manindigan. Di ba? Hindi pa sila ready. Oo. Kaysa dun sa, nasabi ko sa'yo na, in months pa lang ako nakilala at anda na akong I love you pakasalan. na. Oo. Tsaka yung isa, yung At sabi ko sa'yo na, pakakasalan oo, na ex ko na, pakakasalan na ako. Kaya lang nag-Dubai ako. Ngayon. Nagbago. Iniwan ka nga. Iniwan ka sa Pinas, ha? Nung ano yun, before ako nag-Dubai. Oo. Pero yun nga, may na-learn din kasi ako doon. Na dapat pala, hindi ka rin, anong tawag doon? Yung, I don't know how to say it in, in Tagalog or in English na, ayun parang, Madalian? Oo, parang gano'n, yung susunggab ka. Yun, sunggab Oo, agad. dapat pala pag-isipan mo, kasi hindi pala biro yung gano'n, kasi lifetime naman. commitment yun eh. Oo. So, yun din yung na-realize ko. Kasi siguro nga, nagsabi pa ako, sige, give me 2 years, kasi 2 years lang yung contract. Then, okay, after that, balik na ako ng Pinas, papakasal na tayo. Ang ending, 8 months pa lang ako dito. Uy, ang ganda ng Dubai. Parang, hindi kasi actually, na-realize ko din, sorry na lang sa kanya, sa ex ko, to, with due respect naman. Na-realize ko kasi parang suicide din talaga. Magpakasal ka na hindi mo pa masyadong kilala yung tao. Okay. Kasi, hindi mo alam kung, I mean, di ba? Parang hindi mo alam paano siya magalit, hindi mo alam paano siya mag-handle ng mga challenges, paano, tapos yung values niyo magkaiba, yung upbringing niyo magkaiba, kumbaga, oo, may alam ka ng konti sa personality niya, sa character niya, pero hindi din kasi enough yung time na nagkakilala kayo eh, kasi through text lang, tsaka through phone call, then in less than, kumbaga yung pagkikita nyo, hindi siya enough. So parang doon ko na-realize na, ay parang ayoko magpakasal. Hindi ka rin ready talaga. Oo, hindi rin talaga ako ready. So yun pala siya, toxic kami sa kanya. Sa tingin mo, dun sa mga taong yun na sinasabi nga na hindi pa sila ready, excuse lang ba yun? Kasi nga, ayun na nga, excuse na nga lang yun. Kasi Okay. ayaw nila sa taong yun eh, na siyang makasama nila. Oo. Kasi ito naman din, benefit of the doubt din naman. May mga lalaki din naman talaga na while they are in the relationship, seryoso naman talaga sila, minahal naman talaga ng babae. Pero siguro nga, hindi lang talaga nila nakitaan na, ito is magiging future ko na to, gusto ko na to maging ina ng mga anak ko. Wala sila siguro ganun pang concept sa life nila. Then, kumbaga steady lang na, sige, diyan ka lang kasi baka kung ready na ako, magpapakasal din tayo, ganon. Diba? Kaya lang, wala baka, siguro, or may something din talaga sa girl na, kumbaga, baka hindi wife material, iba inahanap ni guy, wife material. Diba? Kaya lang, ang tawag doon, yung comfort zone na lang na, okay, andyan naman siya, okay naman siya, so sige, baka later on naging ready na rin ako. Baka ganun yung mindset ng ibang lalaki. Then baka by the moment na I'm emotionally ready or mentally ready and even financially ready,
andyan siya, din siya na lang. Pero yun nga, Hindi hindi ganun naman kasi, nangyayari. oo, pero kasi hindi ganun yung toxic cab theory, di ba? Oo, yung taxi cab kasi Yung hindi. iba talaga siya, oo. Oo. Oo, di ba? Kaya nga parang minsan napapaisip ako, yung mga nagpapakasabay na lalaki. Uy, hindi naman siguro lahat sila taxi cab theory. Oh my God, sorry sa mga ladies Uy, may dyan, sa may mga oo, may wives. mga nagpakasal naman talaga na Oo. totoo naman silang nagmamahalan. Grabe ang ano ka, no? Kaya Ayun nga lang ako naman, single, kasi kasi nga gabi dahil talaga ako. Gabi ako mag-isip. Hindi, pero minsan napapaisip lang ako. hindi yan, meron pa rin naman true love. Maniwala naman tayo na may totoong mga nagmamahal. Huwag naman natin i-generalize sa mga lalaki. Pero siguro maiilan talaga, no? Yun ang sabi ko Uy, doon sa... hindi siguro talagang meron. I mean, oo nga. I mean, buti ka na nga sa akin, di ba? Meron nga, oo. Oo, Pero meron yun nga, talaga. no? Tama. Mm-mm. Meron talaga. It's just this, si Miranda Hobbs kasi. Oo. Hindi, pero totoo. Kasi nga, Oo. ito din which is ito, kasi nga, di ba sabi ko niya, parang hindi ako naniniwala dati sa taxi cab. Pero, when I try to research, tapos yun nga, syempre may nababasa ko, napapanood ako, sabi ko, oo nga, no, posible pala talaga siya. Kasi nga, di ba, yung nakwento ko Possible, kanina, oo. May kulang sa tao. Yun lang siguro yun. May kulang pa sa tao. Hindi niya pa makita Oo. talaga At, na ano. oo, tsaka ito din, may na-realize din naman ako. Kasi ako, talaga, sa part na lalaki, gina-judge ko din talaga sila. Ano naman ito? Hindi pa nga niya ako totally kilala. Pero kasi yun pala talaga, ready na talaga sila. Oo. Kumbaga, hindi na siguro importante sila sa kanila kung yung babae is, ano ba, kung ano yung estado ng babae. Uy, pwede rin naman kasing ready si lalaki. Then si babae nga yung hindi ready. Yun nga. Pero, kasi nga ito, So, doon, yung sumunod na, pinakasalan niya. oo, yun nga, kasi sabi ko nga dati, sa Pinas pa, hindi na dito. Kasi sa Pinas, yun nga, modesty aside, gigawin ako. Yung mga nakikilala ko talaga dati, ang ano sa akin, offer, kasal na. Oo, kasal na talaga. Tapos parang ako dati, that time, na-awkwardan ako, although may mindset ako before na, ay, gusto ko mag-settle down, ganyan, gusto ko magkaroon ng happy family. Pero hindi ko talaga inaano. Tapos ngayon ko na-realize, Hindi mo sineryoso. oo, sabi ko na is, okay, yung pala, no, talagang seryoso pala sila, talagang gusto, ready na Ready na talaga talaga sila. sila. Kasi after, di ba ako yung niligawan, after, hindi nag-succeed, di ba? Yung next na gano'n nakilala nila, yung nakatuluyan nila. Oh, see? In fairness naman, naging friends ko naman sila. Or I mean, that time, friends ko sila. Tapos yun nga, kasi nga hindi ko sila binigyan ng chance, eventually, yung next girl na pinurso nila, yun na yung nakatuluyan nila. And they are happily married. Ngayon, with so, yun kids. Ang tamang tao sa kanila. Talagang hindi lang siguro talaga, kayo. Oo nga, diba? Ano na yun? Destiny na ba tawag doon? Wow, may siguro destiny. yun nga, baka by that time, right person and right time. Kaya, right person na sila. Yung mga na-met nila na babae. Oo. Ako yung wrong person para sa kanila. Kasi that time, hindi naman talaga ako ready pa emotionally. Kasi may mga baggages din ako doon. Kaya, hindi ako makakommit. Oo, ganun. So, it's a matter of commitment din talaga sa mga lalaki na, yung ganun na, may nakilala sila, yun nga, sa taxi cab jury, yung new passenger, they are all out na talaga mag-commit. Kasi nga, available. Oo, available. So, ayun, sa taxi cab theory, so kahit sino pwedeng maging dawan? Agree ka dun? It's about readiness rather than fate. Oo, so, hindi siya about timing siguro eh. Kasi, readiness talaga eh. Kaya, di ba sabi ko nga, napag-usapan natin kanina, di ba, na kahit parang sinasabi natin, hindi naman bagay sa kanya yung babae, bakit siya po yung pinakasalan? Kasi may sablay yung babae. Tapos siya parang hindi perfect. Yun nga, husband material, na almost perfect na lalaki, although wala naman talagang perfect. Pero I mean, he's a good match for that. Yan! Yun yata ang pinaka-the best term, good match. You know, they match each other. Oo, kaya ganun. Yun nga, compatible, match, chemistry. Kasi siguro nung time na yun, okay. Medyo nalilinawan na ako. Siguro nung tao dito, yung may ka-long-term partner sila, naging potential lang yun, yung partner nila. Naging potential lang. But not really the one for them. Not na 100%. Potential lang talaga. Kasi, bakit pa, di ba, hindi naman sa pag-aano, kung ano lang, bakit mo sasayangin yung na-build mo na 10 years, 5 years,
kaysa dun sa nakilala mo lang na very short, na new person, tapos parang dun ka pa willing mag-commit, di ba? Kasi nga siguro, it's about, what you call this, dun siya ready, di ba? For him siguro, doon na nga siya ready. I found the right person na to marry. Oo, yun. Di ba? Ayun na nga yung mga Oo. kanta. Actually, ano siya, for me unfair sa part ng babae, pero ganun talaga girls eh. Pag Ganun nagmamahal talaga tayo you di ba? build up Oo. a man for another woman. Which is, masakit siya. Masakit, pero Oo. life goes on. But ako kung ako yung babae, Mm-mm. siguro at first masasaktan ako, pero at the end, magiging happy pa din ako kasi isipin ko, he will not be a man he is now kung hindi dahil sa akin. Di ba? Pwede, Oo, kasi hindi naman sa especially kung medyo yung lalaki pasaway or kasi ganun usually, di ba? May mga lalaki talaga na nagugulat na tayo isa, bakit parang pasaway to parang wala tong direksyon, parang wala tong future bakit biglang na-met niya na yung babae? Ang ganda buhay niya. May ganun kasi, di ba? Na parang, yun lang pala yung talagang, yun lang pala kailangan oo, ng yung tamang tao Yung para sa tamang kanya. babae. Pero nung kayo, nako, parang walang plano, walang trabaho, pasaway pa, di ba? Minsan marami pang bisyo, yun na nga, minsan marami pang bisyo. Tapos nung nahanap niyo na yung tamang tao, tamang babae, Bago na ang nawala buhay lahat ng na. bisyo niya, Oo. tapos maganda pa buhay. Kasi willing yung Oo, lalaki kasi nga magbago para ready dun sa babae. Kasi yun talaga yun na, yung lights niya, na-on na. Available na. So, ito na nga, to sum up everything, naniniwala ka ba sa toxic love theory? Or naniniwala ka na pagmahal mo, pipiliin mo siya kahit hindi ba perfect timing? Mas ako, sa ngayon, siguro mas naniniwala na lang ako dun sa toxic love theory. Kaysa dun sa isa, ano pang sinabi mo? Yung pipiliin mo pa rin kahit hindi perfect timing. No, hindi ako naniniwala. Kasi for me, you will never choose someone if it's not the right time. Not the right time? Pero, Oo. what do you mean not the right timing ba? Like what? Kasi ako ito una-una, it will come from you. Sa self mo. Are you ready to commit or not? Are you willing to share your lifetime to that person or not? Kasi, it boils down pa rin at the end, dun sa pinaka-core mo, na settling down. Okay. Diba? Kasi ako ito lang, based on, sa observation ko, or even baka sa experience ko na din, na hindi lang ako aware na meron. Kasi talaga ako, for me, kahit naman kasi minsan mahal mo if parang you're doubting pa, if you have a lot of hesitations, you will not say yes for a lifetime. For me. Kaya ako, open ako, for example, ngayon, di ba, single ako, baka may taxi cab, baka yun, I will grab it. The next available ba? Joke. Uy, teka lang naman. Binibigla-bigla mo naman ako sa mga ganyan. Hindi naman. Kanina sinabi ko lang, last time, sabi ko lang na gusto ko friends, tapos if we become serious, di ba? We'll see. Hindi, joke. Hindi, pero, I mean, what I'm trying to say is, ngayon, naiintindihan ko na yung concept na yun. Naniniwala na ako na it's really happening pala talaga. It's happening to some, pero some are pa rin naman kahit may iba pa rin part na talagang doon nag-stay sila doon sa mahal nila. Kasi I've been there before, pero hindi ko naman ginap, diba? Kasi nga, hindi naman ako sure sa self ko. So, pero naniniwala ako. Ngayon ko mas naintindihan na, okay, it's possible din pala talaga yung ganun. Pero ito kasi sinabi mo na, yung kanina, sabi mo na pipiliin pa rin na kahit wrong timing. No, because for me talaga, even right person siya, but if it's wrong timing, for me, it's still a wrong person. So, let's this timing. You're not ready. It's the wrong timing because you are still pursuing something in your life. So, you will not choose that person? Hindi ba pwedeng magkasama kayong mag-pursue? Depende kasi, goal mo na yun. Yun na nga, pag halimbawa,
um, let's say ako yung tao na yun, then I'm not willing to go far or to With that go, person. So, hindi talaga yeah, siya hindi talaga ang talaga. ano mo, gusto mo. I Hindi mean, hindi talaga oo. siya. Kung Yun hindi lang kami yun. same direction, hindi talaga. Yeah, what if willing naman to go with you in the same direction? Kahit hindi, then, yeah, probably, it's possible. Diba? Oo. Then, just wait for the right time. Yeah. Na Pwede na kayo oo. magpakasal and all. Oo. Diba? Mm-mm. Pwede naman yun. Mm-mm. So, maybe I will go for that. So, Ayun. What can we say about taxicab theory? na, it's ano pala talaga, nangyayari. Ang nangyayari. Although theory lang naman siya. Kasi, Oo, it's a pop culture actually. it's na only sumikat dating lang naman. concept lang Dating naman. concept lang naman. Oo. Yun, that it happens. So, parang Oo. eye-opener na rin na Oo. nangyayari nga talaga Oo. pala yan. Na kumbaga before, hindi natin naiintindihan. Oo, Tapos hindi ko ngayon, rin talaga biglang, siya naiintindihan. taxi cab theory pala yung gano'n, no? Mm-mm. Na kumbaga dati talaga, bakit hindi natin, ano tayo minsan double standard din kasi tayo. Bakit siya yung pinili? Hindi naman sila bagay. Na kung makariak tayo wagas, pero hindi natin nakita na, there is a story behind that. Baka doon siya, Masaya. Tsaka hindi lang sa, Hindi sa masaya, pero doon talaga siya... Baka, kumbaga para sa kanya, na ano niya na yung calling na, okay, ito talaga yung ito purpose na yun. ko. Siya na talaga. I found my right person. Yun nga. Yun na yun. Nahanap niya na yung right person niya. Nahanap na yung right person. Yun lang yun. Nahanap niya na yung right person. Si the one. Yun lang talaga yun. I hope nag-enjoy kayo sa conversation namin ngayon. Ayun, may nadagdag na naman sa Modern Love Relationship series namin. So, please follow us on our socials. You can follow us on TikTok and Instagram, Q&I Podcast. And you can listen our conversations sa Spotify. So, please like and subscribe. Thank you for watching. Thank you and God bless you all. Thank you. Grabe! Grabe, no? Totoo talaga. May learn din talaga ako. Grabe, no? Totoo pala. Kasi nung inano ko tong taxi cab na to, parang, itong ano to. Ano ba to? Kaya tapos yung pala sabi ko, nag-reflect ako, may nangyari. Almost nangyari din pala sa akin. Kaya hindi na talaga ako ready. Tapos dati makaiyak ko sa mga lalaki. Sino to? Ba't mag-I love you? Hindi talaga, no? Hindi na talaga sila. Talaga natin.